Una sa lahat po, nakikiramay po kami sa inyo, sa mga kaanak po ni Mary Jen. Si Mary Jen ay 46 years old, tama po ba? Opo. June 30 siya, medyo matagal na, no? Na natagpuan. Opo. Doon sa bahay. Kaninong bahay po ito? Sarili niya po. May asawa siya? May kinakasama? May kinakasama po pero nasa abroad po. Nasa Saudi. Abroad. So, nauwi na ba? Hindi pa po. Hindi pa, pero alam na. Alam na po. Okay. May mga anak sila? Wala po, ma'am. So, paano nahanap ang katawan ni Mary Jen? 2 weeks na po siyang hindi naka-online. So nagtaka na po ako kasi birthday niya po nung June 30. So June 29 po, nagtawag na po ako ng mga kamag-anak ko dito sa Cavite po. Si Ate Mers. Siya po ang inano ko na puntahan yung kapatid ko at isurprise Hindi at nga. birthday niya po ng June 30. Oo. Sila po ang na-surprise po na yun ang nakita nila. So, natagpuan nila, bangkay na. Opo, Okay. naagnas. So, ibig sabihin, may ilang araw na Opo. na nakaratay siya doon nang walang nakakaalam. Yes. Sergeant Ray, magandang hapon sa iyo. Ano po ang nakita ninyo doon? Pagdating namin doon, ma'am, sa crime scene, wala na po kasi, ma'am, na ilaw. Putuloy yung kuryente, kaya hindi masyadong naano yung crime scene. Okay. Pero yung may mga basag na gamit sa labat, tindahan, ganun din sa loob ng first floor, may mga basag na bote. Tapos, andun yung jogging pants at underwear nung biktima, ma'am. Naaamoy na ba? May masamang amoy na ba sa paligid? Yes po, ma'am, kasi huli siyang nakitang buhay ay June 15, tapos na-discover yung bangkay, June 30 na po. 15 days. Yung unang dating namin sa area, ma'am, nakatakip siya ng kumot. Kaya nag-request kami ng SOCO, ma'am, para iproseso yung yung crime scene. Nung binuksan namin binuksan ng SOCO yung kumot, walang saklot pambaba po si Maggie. Ano po ang na-establish na cause of death? Bali, ma'am, sa autopsy report, heart attack po yung cause of death. Meron ba Opo. kayong nakita na signs of struggle? Nakakita rin mga kung may mga blood stain doon sa sa second floor, pati doon sa CR ng biktima. Nakuha ninyo? Naiproseso po ng SOCO yun, ma'am. Doon po sa estado ng katawan mismo, walang nakitaan na sugat or any kind of weapon or May basag na bote po, ma'am, doon sa first floor. Pero wala naman pong mga weapon na kami nakita doon. Bago matagpuang patay si Maggie, may kainuman siya nung gabing bago siya matagpuang patay. Okay, ito bang taong ito ay nakausap na natin? Ma'am, umuwi na po sa probinsya yun, ma'am. Pero bakit siya ang person of interest natin? Kasi nung June 15, ma'am, may inamin kasi siya doon sa madre na may nagawa siyang di kaaya-aya. Madre. Sino naman itong madre na ito? Si Sister Marie Chris po. Kaano-ano ito nung ating person of interest? Kamag-anak po ni madre yung asawa ng person of interest namin. Ano ang inamin niya kay sister? Base doon sa salaysay ng sister, ma'am, nakapatay siya ng babae. Tapos sinabi niya na nasaksak daw siya ng bote sa leeg. Ang iniisip namin, ma'am, baka doon yung galing yung dugo na-recover sa crime scene, ma'am. Nagpatawag, ma'am, ng polis yung madre, tapos dinala po sa barangay, ma'am. Miss Jeshel, magandang hapon po sa inyo. Merong dinala dyan sa inyo? Tama po ba? May record po tayo nito? Yes po. Inassist po si Sister Marie Chris Oo. Carpio. At ano po ang nangyaring pag-amin dyan sa inyo or discussion, if at all? Nag-blatter po si Sister Marie Chris. Mhm. And base po sa statement niya, dinala namin sa barangay ngayong umaga ang respondent na si Jonel Francisco dahil may sinabi siya na may nagawa siyang di kaaya-ayang gawain na nakakadistorbo sa loob ng aming community. Kaya napagdesisyonan namin na ipauwi na sa probinsya at manatili na doon sa probinsya. Natakot po kami dahil sa ginawa niya at ayaw namin maulit pa ito, maaring maapektuhan ang katahimikan sa loob ng community. Hindi po ini-specify po kung ano yung di kaaya-ayang gawain sa blatter book. Pero nagpakita dyan si Jonel. Opo, actually po yung sabi po ng aming tanod team leader, kinuhanan daw po nila ng picture. Ginawa kasi ni sister is record lang na gusto niya na lang pauwiin itong si Jonel Francisco at sila ang magpapauwi sa probinsya.
hindi na po nakapag-conduct po ng follow-up po dito kasi po for record purposes lang po yung ginawa ni Sister. Okay, understood. Pero may police po nag-assist? Tama ba? Meron po, sabi po nung tanod po namin. Major Imbo, magandang hapon po. Ano po ba ang protocol nito? Because there was assisted by a substation police staff yung doon sa barangay. Hindi ba dapat may follow-up ito? Opo ma'am, dapat naimpormahan kami dito para mag-conduct kami ng investigation. Mhm. Hindi po kami natawagan dito para bumaba dyan sa nasabing barangay na yan para imbestigahan yung insidente na yan. Okay. I am assuming that you will do the proper administrative anong tawag nito, process para hindi na po ito maulit, and if there will be sanctions needed para po matuto ang ating mga kapulisan kasi napaka-crucial and critical po nito. Nagkaroon na po ba tayo ng representation at na-interview na po natin si Sister Marie Chris? Opo ma'am, napuntahan po ng mga investigador natin si sister at magbibigay lang siya ng statement kapag may pahintulot na dun sa mga superior niya. Kaya hindi po Okay. namin siya nakuna ng statement. Actually, ang mga witnesses po niyan, yung civilian guard, Okay. yung dalawang pulis na responde sa barangay, Mhm. yung si Miss Delia Milyama, Mhm. yung friend bago nung gabi na kainuman ng biktima at ng person of interest, Okay. pati po yung si Ferdinand Roman. May mga statements na po sa amin dito, nakuna na ng investigador. Is Ngayon that po, sufficient Opo, para opo. magkaroon po ng kaso? yes po ma'am, ito po ay sufficient po ito para makapag-file tayo ng kaso sa piskal. Okay. May mga affidavits na rin po yung aming mga tracker team, CCTV tracker team. Okay. At sila po ay nakakuha ng footage Okay. na bago mangyari yung insidente ay nakita nila yung person of interest galing doon sa papunta at galing doon sa Pumasok bahay at lumabas. Okay. Napakatibay Yes, niyan. ma'am. Opo. Major Imbo, ano pa po ang hinihintay natin para masampahan ng kaso? Ma'am, ang piskal po kasi, kailangan na yung si Delia Milyama na friend ng victim, isa sa mga may statement sa amin pero hindi pa napanumpaan. Mm-mm. Pati itong si Ferdinand Roman na tinatawag nilang attorney ng ating reporter po dyan. May mga statement na po dito. Ang kailangan po kasi sa piskal, madala po namin silang 4. Sino-sino itong mga ito? Si Delia po, ma'am, is nasa Japan siya. Nung June 15, 9 o'clock ng umaga, nag-flight po siya. Siya po yung nagdespedida doon nung gabi. Kaya nagkainuman doon sa bahay ni Jean. Okay. Next. Sino? Si- Mahirapan tayo doon. Opo. Then, ito po si Delia, ang bahay po nito, malapit doon sa Madre. Siguro po, nadaanan niya si Junel na hardinero, nayaya niyang uminom. Tapos ito si Okay. Junel po, tapos si Perdi, magkaibigan po sila. Sino naman ito si Ferdy? Taga roon din po sa Hala Segovia. Meron ba tayong access, Major Imbo, dito kay Ferdy? Yes po ma'am, may access po tayo pati kay Nobinia Baloran, yung civilian guard. Okay. Actually po, si Nobinia Baloran, Mm-mm. ito isa sa mga critical na statement ang binigay niya dahil na-identify niya yung t-shirt and yung necklace ng person of interest na recover doon sa crime scene. Ano pong pumipigil sa Yes. kanila para magpirma? Actually ma'am, inaantay namin sila na makasama ng nagko-complain yung kapatid po na magpunta dito. Okay. Ngayon, mag-set po kami ng schedule na oras Huwag at na saka po araw. nating hintayin. Tayo na po siguro ang magsumikap na natin sila, Major. Ito nakikita ko yung dalawang kapatid Hindi biro na yung nag-aantay sila na para bang hindi sila pinapansin. Maaasahan po ba namin ay may maisampa na po tayong kaso at magkaroon ng liwanag? September 3. Ma'am, yun po kasi ang availability ng gwardiya, ma'am. Major Imbo, this is an investigation of a criminal case. Go to his senior officers. Tell his senior officers that this person is crucial and critical in the determination of a particular criminal case, in the filing of a case. I'm very sure they will be more than happy na magpadala ng relyebo. Yes, ma'am. By Monday po, pakiset na lang po sa complainant ma'am natin na susunduin namin sila. Major Imbo, umaasa po Ma'am. kami. Ito po ay agaran at madalian po na matutugunan ng pagsampa ng kaso at pag-intindi sa pangangailangan para po yung hustisya ay makamit ng kanilang kapatid. Para po sa mga nakikinig sa atin sa Lumbangan, Zamboanga City or mga karatig poog nito, kilala niyo po ba itong si Jonel Francisco? Kung wala ka talagang tinatago, Jonel, magpakita ka, bibigyan ka ng pagkakataon na maibigay rin at maihayag ang iyong panig. Nanawagan po kami kung sino naman po nakakilala kay Junel. Na sana naman po tawag na lang po dito sa wanted sa radyo, kahit saan po kayo pumunta po sa Las Piñas,
Na sana po isuko na po nila si Junel. Maraming salamat po, ma'am. Kung nasaan ka man ngayon, Junel, alam ko, hindi ako makapaniwala. Pero kung wala kang kasalanan, sana nakipag-cooperate ka sa amin. Kung magkakilala naman tayo, kung wala kang ginawa sa kapatid ko, lumutang ka na lang para matapos na natin ang kaso at malaman natin kung sino ang totoong pumatay sa kapatid ko. Sasamahan po kayo ng reporter ng Wanted sa radyo para makapunta po tayo or makatungo tayo dito sa tanggapan po ni Major Imbo at tapusin na itong mga kailangang i-prepare na dokumento at makapag-file na rin kayo ng kaso laban dito kay Junel. Maraming salamat. Nakikiramay po ulit ang Wanted sa radyo. In behalf of Senator Tulfo po, nakikiramay po ulit.